Ito yung bilaran. Ito po ang release. Pagbaba niya po niyan, dito na po sila. Lalagyan natin dito na siguro ng mga 3 tubo na magkakaano na po. Diyan na lang natin po padadapuin. Tubo na lang po. Yun, magandang umaga mga ka-showbiz. Bali, day 5 na po tayo ngayon. Mapapansin nyo, wala pang patuhan po dito. Tapos na to dito eh. Pero papakiramdaman pa rin natin kung lalagyan natin double walling doon. Dahil ito, pinalagyan natin ng screen yan, pero naka double walling pa rin. Ayan po, para ito, titignan din natin kung ilalagay natin ng ito na ang plywood din para silyado yung kahit paano yung loob. At ito, pinag-aaralan natin kung i-double walling din natin to ng plywood. Para ito lang yung bukas o kalahati lang yung, siguro palagay natin ventilation lang yung hanggang dito, may plywood. Para ventilation lang nila yan. Then, titignan po muna natin papakiramdaman natin. Then, ito po yung bilaran. Ito po ang release. Pagbaba niya po niyan, dito na po sila. Lalagyan natin dito na siguro ng mga 3 tubo na magkakaano na po. Diyan na lang natin po padadapuin. Tubo na lang po. Para umulan umaraw, yung ibon po natin at saka nagpapalakas sa ulan at araw at nakakapag-viewing kasi 360 na po yan paikot no? Papansin niyo, diretso po yan doon, diretso po din dito sa kabila at diretso po sa walang blind side. Yan po, konting-konti na lang to. Sabi ko nga, ito walang katapusang gastos to eh. Pasok po tayo. Ayan po, ito po yung extension natin. Pasensya po wala pa po tayong dapuan. Ayan, ito po yung extension natin. Kaya po ginanto po to dahil nai-stress na po sila doon sa kabila. Siyempre, mga young bird, siksikan sila. Tapos kasama yung yung natira nating south. Kawawa naman. Kaya kahit paano, kahit magdumi sila dito muna, madali naman magkutkut mamaya, maglinis. Tapos saka papagawa, ibabalik natin doon. Pero dito muna po sila sa side na to. Dahil doon sa kabilang side, papalitan po natin to ng flooring. Then tinanggal na po natin cabinet natin dito. Makikita nyo, nandun na sa labas. Dadaling ko na lang sa breeder's stop ko yan, yung cabinet na yan. Then mag-iisip po tayong mga ganito. Ayan, mas marami kasing makakalagay na ibon. Maraming ibon na makakadapo kasi paano ba, dito natin nilagay isa. Siguro mga 4 o di kung nagkakadikit na 3-4, 12 na agad. Tapos dito tigda dalawang ganon. Dito tsaka dito. Siguro kung 4 din o di ilan na uli yan, 8, di magiging 20 na kaagad. Hindi na ganun kasikip yung ibon. Plus pa yun doon. Ito pa. Yan, paano ba ito pinapatay? Teka, wala yung switch nito. Dinerekta kahapon eh. Then ito pa palalagyan natin to ng kisame. Itong natin. Katulad po nun. Unti-unti po natin gagawing dahan-dahan naman po maging malinis na uli ang ating look. Dati naman maganda kaso binarubal tayo ng daga. Katulad yan po, pinagkakain ng daga. Tatanggalin natin yan. Ayusin natin yan. Tapos yung widowed yan, tatanggalin natin. Bahala natin kung saan pepesto para malinis dito. Then, etong breeder cage, pag-aalisin natin, paglalabasin natin, ito may ventilation sila sa baba Ayan may ventilation naman doon sila sa ibabaw ng konti. Kaya plano ko po to, pwede ko rin ipasarado ng diretso to. O bibili po tayo ng ganito para medyo may liwanag ng konti, polycarbonate. O bahala na, sisilip po tayo mamaya kung ano mas ikagaganda. Then ito po bubutasan, ito po kasi papunta po doon pag magtuturo. Pagagandahan po natin, siguro palalakihan na natin kasi nagdagdag tayong ibon. Then ito gagawin nating sliding door. Kasi pag gaganto po to, sagabal. Unlike pag sliding door po, yung kinaganda ng sliding door, pag in-slide mo po doon dito, pwede po kayo maglagay ng perks. Kung makapaglagay ka dito ng 4 uli o 5, 10 na agad dyan, plus 18, 28 na. Kita nyo po, minsan kasi kahit yung loop nyo ay malaki, kung marami naman katulad po nito, may mga harang, 2 lang laman, nakakasagabal naman, pero malaking bagay kasi itong merong ganito.
Ito po pag may sumalpok, dito nyo lang po ilalagay. Pag meron pong may problema kayong observan, dito nyo lang po lalagay kasi makikita nyo yung droppings. Yun po yung kinaganda ng may gantong cage. Ang problema lang, matakaw sa space. Hindi naman po natin pwede kasi ilabas yung todo-todo natin dyan kasi may daga nga. At saka pag nakawala, halimbawa, o nagka-problema, dito, makawala man sila, safe. Yun lang po yung purpose po niyan. Pangit man sa mata pero maganda. Pero ito, pwede na rin ganito. Yan, pwede ka na rin magdagdag nito parang ganito. Lumit na lang yung space. Yun po yung purpose po ng mga ganyang widowhood. Katulad po niyan. Ito po yung panlaban natin ng South. Inabot na lang talaga ng salpok. Hanggang sa ngayon, ang itlog na. Ito po, ito breeder po natin. Bunsong anak ni Basag. Hindi naman pwede rin makawala dito to dahil ito bago mamatay si Basag 14 years si Basag, huling anak po to. Hiniram lang sa atin ni Mang Lloyd. Ay hindi, kamukha lang pala ng nanay niya, tama ba? Oo, panlaban na pala to, kamukha lang pala ng nanay niya. Hanapin po natin. Tapos si Mr. DQ nandito. Ayan, ayaw po magbigay ng similya na o ayaw na magpa-itlog kasi pag similya nag-iitlog yung pares, kaso ayaw umitlog po yung pares. Ito po, gagawin po natin dito naman po sa nagbigay ng karangalan, hindi naman po natin gagawing breeder. Susubukan po natin ilipat uli, titignan lang po natin o kaya dito muna po sa i-breed, baka mamaya masiyang sa dito kasi merong tayong mga breeder na ganun talaga, ayaw magbigay. Pero pagka nandun sa natural habitat niya, I mean dito sa dati, dito sa nilaban 2 taon. Dito po sa muntik mag-overall top 10. Kasi nga isa lang po butas dito na ano nang tawag dito. Nung first race isa lang butas, Tugigaraw. Smash race noon. Then nung pangalawang taon niya, wala sanang butas. Nasunog yung chips, dapat complete locking. Pero pagtalo-talo. Pero naglabas naman siya ng mga overall, naglabas naman siya ng winner. Yun nga lang, para maging mas effective, dito natin lalagay. Titignan natin kung anong parts may lalagay dito. Kung yung gantong klase. Pagka gantong klase kasi, siguro sa putik 5. 4 na 5, di 20 na. Dito pa po sa side na to, marami pong magiging ibon. Ibig sabihin, pero pagka yung kasi yung walang gaanong dapuan o yung masikip na dapuan, katulad po nito, 12 po to. Magpalagay po tayo doon, siguro makakayang 24. Di 24 na ibon, plus maglagay po kayo dito, palagay yung 30 ang kasa dito, tapos dito, ilan pa po magkakasa dito, palagay yung 20, tapos doon sa kabila, dadami rin yan. Aabot po tayo doon sa ating gustong ilaban. Then, after nyan, tanggalin na po natin itong mga to, papalitan natin ng malilit na mating. Ayan po, para walang gaanong makapasok talagang daga. Papalitan po natin itong flooring ng mating na maliit din. Ganyan din po dyan. Ayan po, paikot po to. Papalitan po natin yan. Then, itong bubong, papalitan natin, ayusin natin na mas maayos. Uwi akong purview o papautos na lang tayo, bibili tayo ng materialis doon, ano tayo, dahil may trabaho pa sa Ibait. Ang pinakapinali natin, magpapapintura po tayo. Ayan po, ito po yung simpleng pamamaraan ni Bait. Ito po yung ating landing board. Kung sakasakaling may panahon pa tayong magpagawa pa ng landing board, extend po natin dito ng konti dahil marami na po tayong ilalaro first time. Dahil tayo 2020, 25 lang po tayo maglipad. Hindi naman po tayo naglilipad ng 40. Ayan po, na 40-40, hindi po tayo ganoon. Pero sa ngayon, siguro gagawa po tayo ng mas magandang kwento. I mean, mas magandang laban. Babalik po kami ng mas malakas ni Mang Lloyd at kasama namin si paring Emil Romero. Ayan, yung norte po, ako muna po yan. Yung south, ayan po, magpi-PHA po tayo. Pero north and south, PHA na po tayo. Kay paring Emil Romero, hindi na akong mano kasi dapat magko-combine kami ng name. Hindi na, ganun din naman yun. Look ko to, ibon namin, hati kami. Wala namang problema dun ako, wala pa naman po ako sa PHA. Marami na naman po tayong ibon dyan na inililipad at gumagawa rin naman ng history o ng karangalan, naghahatid ng karangalan. Ayan po, kita nyo, medyo ito mga 40 plus to. Doon pa lang, luwang pa sila kung may patungan pa po dyan, di mas maganda silang tignan.
Ayan po, basta isa-isay natin to dahan-dahan. Hindi naman po tayo nagmamadali na maganda. At saka hindi naman pagandahan ng loop po to eh. Kung ano po yung laman. Kayo po, hindi naman po kailangan palakihan ng loop eh. Kung ano po yung magiging laman ng loop nyo. Yun lang po yung akin. Ito, siyempre kahit paano, may space naman din kami. Saka matagal naman namin ding gamit tong gantong kalaking loft. Then, ngayon po, nag-ano na po kami, nagdagdag po kami ng konti dito. Then yung viewing, ito malaking bagay itong viewing na to eh. Meron na tayong 456 na cutting para sa, ano po, tawag dito. Dito sa iwas, flyaway. Then, meron pa po tayong ganyan. Pampalakas po ng baga, pampalakas din po ng resistensya ng mga ibon kasi umulan umaraw, pwede natin ilagay yan dyan. Ngayon po, sandali po, magkukot-kot muna po si Bayet, maglilinis. Congrats kay Mang Lloyd, umaattend kayo ng recognition po ba yun? Congrats sa kanyang anak at sa kay Madam Rhea. Ako na muna po mag-handle po nito. Hanggat wala po yung tagagawa, pakakainin ko muna po at painumin ko po. Ayun po yung mga ibon natin. Maganda naman yung droppings sila pero siyempre, stress pa rin yan kasi habang nandito sila, nagpupok-pok, nagpapalit dito, pero nasanay na kasi na pang day 5 na to, pang day 5. Ayan po, hanggang dito na muna po. Naway dito sa simpleng kwentuhan o simpleng video ni Bayet, may natutunan po kayo dito sa paggawa ng loop. Sige po.